Legit ba ito, Kath and Alden, mga kasimes na parehong nasa grocery store? Tapos sa bagong teaser ng View Philippines, nag-drop na rin sila. And then, may event para si Alden ngayong araw ng kalayaan, ha? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung kanilang event ngayong araw, mga kasembres. Hindi ko lang alam kung pupunta si Alden kasi pinost nito sa kanyang Instagram eh. Nasa Kalumpang Marikina sila or siya, mga kasembreros, kasi magkakaroon sila ng parang Kalumpang Bike Fest, no, parang siya mga siklista ulit, mga kasembreros. Although yung pag-inform na yung registration ay nung June 6 pa, 2026. So ito pala yung kanilang parang pinaka main event ngayong araw ng kalayaan, mga kasembreros. So race day, no. Ako po ay nag-voice over ng 10 AM, June 12, mga kasembreros. Titinan ko na lang kung merong or kung pumunta si Alden doon sa event mismo, mga kasembreros, no. Itatakal ko yan sa mga susunod nating dito sa ating susunod na vlogs, mga kasembreros, kung siyang ay pumunta doon. So yun po, no, mga kasembreros. Tapos next item natin, post din ito ni Alden sa kanyang Instagram. Okay. So, ang kulit nito, no, sobrang nakaka-touch kasi dito, mga atleta sila na may Down syndrome, mga kasembreros, no. So, parte pala ito ng Ironman. Parte ng Ironman. Kasi di ba naalala niyo yung BYD dito sa Davao? So, kotse naman at saka masasakyan yung nandito, di ba? Or parang triathlon relay siya, mga kasembreros. So ito naman ay athlete, mga kasembreros, na mga na mga may Down syndrome. So parang dito, hindi ko lang alam kung triathlon ito, pero parang race or parang takbuhan lang siya, no. Mga kasembreros ng mga PWDs, no. Talagang nakakatuwa at nakaka-touch pa itong Ironman, mga kasembreros. So yung Ironman ay pala siya, umiikot-ikot sila sa iba't ibang panig ng mundo para mag-hold ng mga events kagaya nito, mga kasembreros. Tapos sobrang cute nito. May isang fan na obsessed na naman siya kay Alden kasi yung partner or asawa daw niya ay kamukha ni Alden. So ito parang legit siya na na parang kamukha siya ni Alden kasi may dimple. Nagpapadimple si kuya, mga kasembreros. So habang nanonood sila kunwari ng Hello Love Again, mga kasembreros, ni na Joy and Ethan. So ang daming likes ito eh. Parang basta ilang libo nga yung likes ito sa TikTok, mga kasembreros. So far parang ito yung parang may pinakamaraming views, mga kasembreros, na nakita ko sa trend na ginagawa nito, mga kasembreros. Tapos, si Alden, nag-post din siya sa kanyang Instagram, no, pagbati sa Araw ng Kalayaan ngayong June 12, 2026, mga kasembreros. So, pati ang Myriad Corporation ay bumati rin po, no, na maligayang Araw ng Kalayaan sa ating mga Pilipino, no, at sa ating bansa, mga kasembreros. Tapos, major item or isa sa mga major items natin, mga kasembreros, nag-drop ng daming likes. So, yung sa View Philippines kagabi, palagay ko nakita nyo na ito, mga kasembreros, no, na teaser photo ni na Cara Injao sa Love Siargao nga, mga kasembreros. So, 4 hours ago by View Philippines, grabe dami, 2,200 reactions agad, ha. 4 hours pa lang nilang pinopost ito, mga kasembreros. So, baka ngayon ay umabot sa 5,000 reactions ito, mga kasembreros. So what if the curse, sabi dito ng View Philippines, what if the curse that kept finding them was love all along? Love Siargao coming June 12 or June 20, June 26 na pala, mga kasembreros. So medyo last week ito ng Hunyo, mga kasembreros, or June 2026. So, aabangan natin ito, no, mga kasembreros and mga Kathdinatics. So, ito po ay dito, talagang kaabang-abang, no, kasi madaming reactions, no. Pag maraming reactions, talagang minsan ay makita mo na magkiklik talaga siya, mga kasembreros.
Tapos, 8 hours ago, pinost ito ng fan ni Kath, mga kasembreros. Parang pinagtanggol ni si Kath dito, no, sa isang basher. Sabi niya, sakang pero mayaman, wala ngang paki si Kath sa legs niya, ikaw pa kaya na mahirap at pa. Grabe naman yung pangit, mga kasembreros. Pero parang pinatulan niya lang saglit yung isang fan, mga kasembreros. Tapos, pinost ito ng admin kagabi, pictures ni Alden na 26 minutes ago. Yung may pabraso, no? At saka may pa tawag dito. Alam ko ano ito, no? Pictures ito ni Alden doon sa bench body at work, mga kasembreros, na parang photoshoot siya dati, no? 2024, mga kasembreros. Na kung saan nga ay nagsamang ka. Then, so ito po ay parang isang parang parang kinuha lang niya doon sa video ni Alden na photoshoot sila, mga kasembreros, in preparation sa bench body of work nga, mga kasembreros. So naka-black and of course, no, very hot si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Tapos, sina Alden at saka si Nadine na feature din pala sila sa trending ngayon sa Facebook page nila, mga kasembreros, no? So ito po ay 1 day ago. Magsasama sa kaunaw ng pagkakataon sina Alden Richards at Teddy Lustre sa bagong View original series na Love Siargao nga, mga kasembreros. So, yung mga yung mga random na mga vloggers kagaya nito or pages na nagpo-post ng parang promotion na rin ito, mga kasembreros, no, ng mga tao sa series na ito, mga kasembreros, ng Love Siargao nga, no, ni na Alden at saka ni Nadine. Tapos yun, major item tayo. Legit ba ito, no? Kasi kahapon nag-post dito si Elisha Pulin 28 minutes ago. Tapos si Alden din, yung kanyang fan, mga kasembreros, na para sila nasa grocery store. Ang hindi ko lang okay, so June 10 ang nakalagay na petsa. June 10, June 11, something like that, mga kasembreros, no? Yung kay Alden, tapos yung kay Kath din ay ganun din po, no? Same din sila, naka-white mga kasembreros. So si Kath dito ay may mask. Hindi ko lang alam dito, ang hindi ko lang sure dito kung recent siya, mga kasembreros, no? Yung kay Kath dito. So, yun, nagulat ako na, tapos magkaiba kasi yung nag-post dito Yung nag-post ng kay Alden, parang A-team community niya. Tapos yung kay Kath ay si Elisha Pulin. So, napaisip tuloy ako bakit parehong nasa grocery or parang sabay halos na nag-post, mga kasembreros, na nasa grocery stores or sa supermarket, mga kasembreros pala ang Kath din, no? So alam natin na kahit sa busy schedules ni Alden, minsan ay dumadaan siya sa mga kagaya nito sa supermarket para alam mo yun, siguro may binili, no? And then si Kath din, of course, no? Ang hindi ko lang din sure kung itong kay Kath ay matagal na, no? Baka, ay naisip ko din, ito maari or pwede, posible, mga kasembreros, na gumagawa si Kath dito ng endorsement. Pero naka-mask siya, no? Most probably nag-grocery siya dito, mga kasembreros, or namimili ng mga grocery items nga. So, pwede. Kasi di ba pagka gumagawa siya ng endorsement, definitely dapat walang mask, no? Pero si Kath ay meron siyang meron siyang mask, mga kasembreros, para hindi siya makilala. So, I'm supposing talaga na nag-grocery siya dito, mga kasembreros. Pero yun, natutuwa lang, no? Natutuwa ako na pareho sila nasa grocery store, mga kasembreros. Kahit na magkaiba ng lugar or oras or petsa siguro, no? Maybe, mga kasembreros, no? So, yun po. Tapos, si Kath dito, pinost siya. Ang daming reactions, 229 reactions. Pinost ito ng entertainment video. Catherine Bernardes, most adorable, cute, innocent, beautiful lady. And she's perfect actress who has attractive personality. So, ang ganda nun ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, post pa pala ito ni Alden, no?
yung kanyang AR Foundation at saka Myriad Corporation pala ay nag-post ng parehong pagbati sa ating araw ng kasalinlan or araw ng kalayaan mga kasembreros ngayong June 12, 2026. So talagang nakakatuwa lang mga kasembreros, mga ka-Athenatics. Tapos ito kay Alden naman ito mga kasembreros, parang tayo kinumpal ng isang fan sa TikTok niya kagabi yung mga pictures no ni Phenomenal Box Office Cinema King. Throwback photos niya ito mga kasembreros. So sobrang cute lang no ni Soiti, naka-tuxedo, naka-stripes, tapos naka-gray no, tapos nakaupo, nakatingin sa malayo, nakatingin sa kabila, nakatingin sa kaliwa, nakatingin sa so basta ganun siya mga kasembreros and mga ka-Athenatics. Tapos yun, parang may behind dito, parang major item dapat ito may isang behind the scene para na pinost no sa Summon Someday mga kasembreros, si Antonia Ailaria no, something like that mga kasembreros. So si James Reid, tapos yung behind the scene mga kasembreros ng Summon Someday no, VTR 40 ang nakalagay dito mga kasembreros. So grabe, nandito na si Cathy sa malayo no mga kasembreros. So ito po ay tapos VTR 41. So VTRs 40 and 41 yung nakalagay pala dito mga kasembreros. So behind the scene ito no ng shoot ni na Kath mga kasembreros sa Someone Someday. So yun po no, talaga hindi ko ito napansin agad. Tapos yun, si Mark Prin or si Capricorn mga kasembreros nag-post din po no ng kanyang pagka-miss sa Kathden. So grabe, napagtambal na dito yung suot ng Kathden na brown at saka leather jacket. Yung pagka-black pala nung kay Kath, parang brown din siya no. Mas light lang yung kay Alden mga kasembreros nung finals night ng Stars on the Floor, itong kanyang outfit mga kasembreros. So sabi niya dito ay I miss you Kath then no, from Capricorn, ito mga kasembreros. So na-miss ka mag-post no si Mark Prin mga kasembreros. Tapos yun, speaking of miss, ayan, nag-post din dito si Elisha Pauline 6 hours ago. Sabi niya pupuso ang mga Kathden fans. Meron pa ba 6 hours ago ito mga kasembreros nyo, na-miss nyo ba ang Kathden? Definitely no mga hindi ko lang alam, parang hello love goodbye pa yata itong picture nila no, naka black sila pareho mga kasembreros. Tapos parang may tinitingnan sila, hindi ko lang alam kung eksena ba itong kanilang pinapanood sa hello love goodbye mga kasembreros no, sa baka ganun yung kanilang pinapanood dito na sa cellphone na pareho sila na nakaupo mga kasembreros. So yun yung aking iniisip dito no, na ito po ay may tinitingnan silang eksena nila na ginawa sa hello love goodbye mga kasembreros. Tapos ito na-feature pala no si tao dito, na-feature dito, hindi ko lang parang parang AI generated now alam mo na something like that mga kasembreros. So na-feature dito yung yung investment ni Kath, especially yung kanyang bahay na may elevator mga kasembreros. So definitely alam naman natin ito, parang elevator ba? Parang elevator or slide something like that mga kasembreros. Parang alam ko kasi dito hindi naman siya zero elevator, parang hagdan naman yung nandoon mga kasembreros. So nevertheless, ay i-play ko ito mamaya mga kasembreros no, kung gusto niyo pong pakinggan itong pag-feature kay Kath mga kasembreros. Tapos last item natin, of course no, yung verse na shinare ni Alden sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So maliban doon sa mga pinost niya,
na yun nga no na pagbati sa araw ng kalayaan ay itong verse mga kasembreros. So sabi niya dito ay James chapter 1 verse 5. Sabi niya, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. So definitely no, kapag tayo po ay nawawalan minsan ng strategy or plano or wisdom, of course mga kasembreros ay humingi tayo sa Diyos because our God is generous enough. No, He is the source of generosity and the source of all good things mga kasembreros. So all good gifts no come from above. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong kay Kath mga kasembreros no para pakinggan niyo po. And then, ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po at saka Happy Independence Day sa bawat Pilipino. Ang napakagandang mansion ni Catherine Bernardo na may elevator. Hands-on si Catherine sa pagpagawa ng kanyang bahay sa tulong ng Lino Architecture at noong December 2023 ay nilipatan na nila ito. Dominante ang kulay puti ng pintora ng kanyang bahay. Ang loob nito ay may mga stunning artworks. May malaking hagdan ito na katabi ang elevator upang madaling ma-access ang 3 palapag ng kanyang bahay. Agaw pansin din dito ang slide na katabi ng isa pa nilang hagdanan. May malawak din ito na garden at may swimming pool na tanaw ang buong subdivision dahil nasa ibabaw na parte ang bahay ni Catherine Bernardo. Ang mansion na ito ay bunga ng kanyang sipag sa pag-aartista. Sobrang unique ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Isang Daan Pinalo. Bakit kaya no? Ganito ang title natin mga kasembreros. Proverbs chapter 17 verse 10. Hinimay-himay ko po ha ang buong Proverbs chapter 17 mga kasembreros kasi napakaganda po ng buong chapter na ito. Sabi dito, a man of understanding learns more from being told the right thing to do than a fool learns from being beaten 100 times. So, ito pala siya, no, mga kasembreros. Sabi dito ay, alam niyo po yung pagpalo, paunahan natin mga kasembreros, especially sa mga bata, hindi po nila ito ikakamatay. Okay? Sinasabi po yan sa kawikaan or sa Proverbs as well mga kasembreros na kasi di ba maraming yun ang parang ayaw nilang paluin yung mga bata kasi may human rights or parang protection nga against for children na pinapalo na magulang or kung ng sino man dyan mga kasembreros, pero hindi lang nila naiintindihan yung buong context. Okay, na kung pa siguro ito napaka-effective nito mga kasembreros. Kunwari yung 4-year-old or 7-year-old kid ninyo ay magbigay kayo ng magbigay kayo ng palugit. Let's say 3 beses, 4 na beses. Pag ika-4 na beses, pag ginawa mo pa rin yung same mistake, same na kasalanan, ay papaluin na kita ha. So, parang ipaunawa natin sa kanila na gagawin natin yon hindi dahil para saktan sila, kundi para matuto sila. Okay, kasi kapag paulit-ulit the same mistake, same failure, same mali, no? Same wrongdoing yung kanilang ginagawa, tapos 4 na beses or 8 beses nilang ginagawa, 10 beses. So dapat paluin. Napaka-effective nito and I can definitely assure na napaka-epektibo nung ganong paraan mga kasun sa pagdidisiplina sa bata. So parang ganito ha, magkakaroon tayo ng usapan. Okay? Pag naulit mo pa yan ng 3 or 4 or 5 beses, depende sa inyo. Pero wag namang bababa sa 3. Dapat 3 or 4 or pataas mga kasembreros yung inyo pong usapan na. O pag naulit mo pa yan ha, papaluin na kita. No? So 4, 5 beses. So ganoon para maunawaan niya na kasi ang mga bata, kapag pinapalo nyo sila na hindi nila nauunawaan kung ano yung mali nila, okay? Kasi hindi kayo nag-usap, hindi mo siya kinausap ng maayos, ang magiging dating nila sa inyo ay kontrabida. Okay? Hindi nila maunawaan na bakit ginawa to kasi ganyan. So it's really important at napakahalaga po talaga ng responsible parenting. Okay? Responsible discipline. Nandun yung proper understanding talaga na ipaunawa natin sa kanila na ginagawa natin ito hindi dahil istrikto sila or istrikto tayo mga kasembreros, kundi kailangan para hindi nila maulit. So ganoon siya mga kasembreros. Kasi marami akong nakikita na bawal paluin, bawal. So parang nung one time pumunta ako kasi nasa hospital ako ng mga
last year pa yata yung mga kasembreros na parang check up ko. Tapos, may nakita akong isang nanay, parang yung anak niya yata is, if I'm not mistaken, nasa 6 or 5 years old. Lalaki, no? Tapos naka-mask silang dalawa. Parang buhat-buhat ng, hindi naman buhat-buhat, parang nasa tabi ng mama yung kanyang anak. Tapos, may time yata doon na parang na-disturbo yung bata sa kanyang pag-cellphone. So, grabe yung ginawa ng bata na 5-year-old yata or 6 years old. Alam, pinagsasampal niya yung mama niya. Tapos yung mama naman niya, parang hindi niya kinukurot or parang hindi niya dinisiplina. Parang hinahayaan niya lang, tapos niyakap pa niya lalo, no? So, parang yung heart ko parang naiinis, na parang kinukurot, na parang ewan mga kasama na sabi ko, kung pamangkin ko lang siguro to pag uwi ng bahay talaga makakatikim sa akin ng ano to. So, parang ganoon ba? Kasi kapag sinasaktan nila yung magulang, yung nanay nila, lalong-lalo na mga kasinders, tapos parang normal lang sa kanila, parang paglaki nila, isipin nila na, tama lang kahit saktan ko si nanay, kahit saktan ko si tatay. So parang nawawala yung respect doon mga kasinders, kasi nga nasa proper parenting talaga, no, mga kasembreros, yung susi mga kasembreros. And it's really impactful kasi kapag ang bata lumaking gano'n na, okay lang sampalin ko si mama, okay lang na suntukin ko si mama. So parang di ba parang nakakasakit, no, mga kasembreros, yung ganoon. Hindi lang sa physical kundi sa emotional ng nanay, mga kasembreros. Na nanay ka tapos sasaktan-saktan ka lang, di ba? So hindi dapat ganoon, mga kasembreros. So ang verse na ito nag-emphasize ng value talaga ng wisdom and understanding when it comes to receiving criticism and correction. So tayo bilang matatanda na, no, kahit hindi na bata, mga kasembreros, kapag tayo po ay pinapayuhan, nire-remind, no, kina-counsel, pinapalalahanan, so dapat ay maging maalam tayo. Kaya hindi tayong kahit na 100 palo na parang yung mga fool daw, no? Dito, kasi yung mga fool daw kailangan paluin ng 100 beses. Okay? Para matuto. Yung iba nga hindi, mga kasembreros. So it suggests that a wise person is open to rebuke and can learn from it, while a fool who lacks understanding may riot benefit even from severe punishment. So grabe, severe punishment na talaga yun, mga kasembreros. So may not benefit pala. So it may not benefit even from severe punishment. So parang ganoon, no? Yung tao na parang manhid na or parang fool na siya, mga kasembreros, lumaking ganoon, matigas ang ulo. So kahit ilang ulit pa siyang paluin, kahit ilang ulit pa siyang parusahan, ay ganun pa rin, mga kasembreros. So parang yung isang addict, no, nahuli na siya ilang beses, nakulong na ng isang beses, pero nag-a-addict pa rin. So parang ganoon, which is napakadelikado, no, very dangerous, mga kasembreros, and risky yung mga ganong ugali talaga kapag hindi na hindi na bali ng maaga pa. The wise person is more likely to reflect on their actions, evaluate the feedback they receive, and make positive changes. On the other hand, the fool may not heed warnings or consequences, no matter how severe. So yun siya, no? Yun ang pinagkaiba ng taong matalino, ng taong maalam, mga kasembreros, sa mga taong sinasabi dito ay hangal or fool, mga kasembreros. So it's definitely important talaga na tayo po ay kahit tayo tito, tita, no, or mga nakakatanda lang sa loob ng tahanan, we must be responsible. Kasi ang bata naman, for example, 4 years old, 5 years old, 6 years old, 7 years old, di ba may makasama naman yan sa bahay. So pwera na lang siguro kung kayo lang mag-asawa, tapos kayo ng anak mo, 3 anak mo, 2, so kayo lang talaga yung mag-ano. Kasi sa amin dito marami, no, mga pamangkin ko, kasi nag-iisa lang yung anak ng nanay, nag-iisa lang yung babae namin, so pinatira na namin, mga kasingers, no, sa aming bahay, tapos yung 3 anak niya at mga pamangkin ko. So yun, talagang lahat kami ay nakatutok sa pagdisiplina, pagmamahal, pagpapaunawa sa kanila ng mga tamang mga bagay na dapat nilang maging ugali paglaki, mga kasingers. So it takes a barangay to raise up a child, mga kasembreros, kasi hindi lang naman nanay at tatay ang responsable doon, no, but the people around the kids, mga kasembreros. Have you ever wondered why some people seem to grow and improve when given feedback, while others continually make the same mistakes? This verse sheds light on the importance of wisdom in how we respond to criticism. It challenges us to cultivate wisdom and humility so that we can accept rebuke with grace and use it as an opportunity for growth. So, yun nga, no? Kapag pinapalalanan tayo, huwag natin isipin na parang
ipanda-down tayo, parang gamitin natin yung paalala or feedback ng ibang tao. Kahit ng ibang tao, no, pag nakita natin tama, ay parang sundin natin. I-take natin as an opportunity para lumago. Hindi parang maging bitter o maging hangal pa mga kasembreros, no? Sorry po sa term. So, ganoon po siya. Dapat po ay maging maalam tayo. Kasi kapag natututo tayo, doon magsisimula yung wisdom mga kasembreros. So, kasi nga, pag hindi tayo natututo, ay mas lalong lumala yung ating pag-uugali mga kasembreros. Understanding that quarrels often arise due to misunderstanding and miscommunication is important in seeking reconciliation and conflict. Therefore, it is essential to approach the situation with empathy and open mind, willing to listen to the other party's perspective. Both parties can work towards finding a common ground and resolving the conflict amicably by showing a willingness to understand and acknowledge each other's feelings and points of view. So yun siya, no? Sa mga matatanda, no, malalaki na mga kasembreros, it's really important din talaga na nakikinig tayo sa magkabilang party. Kunwari may nag-aaway or may nag-aaway. So dapat kung tayo po ay yung peacemaker o tayo yung tagapagitna, ay pakinggan natin yung both party. So kung tayo naman dalawa lang, so we have to listen to the person na na-offend natin, for example. Kasi doon talaga doon magsisimula yung understanding. Doon magsisimula yung pag-unawaan sa bawat isa mga kasembreros when we listen to other party mga kasembreros or sa taong nasaktan natin or nasaktan tayo. So, ganoon siya. Dear reader, so yun siya, no? Talagang in the hustle and bustle of our modern world, it's essential to surround ourselves with wisdom like we do with colleagues at work or family at home. So, wisdom. Kailangan natin, embrace natin at yakapin. Isuot natin mga kasembreros na parang damit mga kasembreros ang wisdom para po ay para sa atin din naman yun mga kasembreros. It's not only for our own but also for the family that we have and the people around us mga kasembreros. Kasi kapag mabait tayo sa anak natin, asawa, magulang or so on, so mas nagiging maganda at saka fulfilling po ang ating buhay na ating pong tinitirhan or kung saan man tayo mapunta mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, wisdom, no? Kung saan man tayo mapunta. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, paalam po.